Safe ba daw ang low carb kung may high blood, diabetes, fatty liver, at iba pang mga metabolic issues? Hindi po ito bawal kung gagawin ng tama. Maraming mga studies na at mga patotoo sa mga experience ng mga tao na sumubok dito. Kasama po dun yung mga naturuan ko na nagpapakita na ang low carb at intermittent fasting ay talaga namang nakakatulong magpababa ng blood sugar, blood pressure, at fatty liver. Pero kung may maintenance meds ka, paalala po, at iba pang health issues, huwag basta-basta magbawas ng carbs at mag-fasting ng walang gabay. Delikado po. Magpa-check up, magpa-lab test, at sabihin sa doktor ang gagawing dietary changes. Meron na po akong alam ng mga tao na ospital because of biglang bumaba yung blood sugar. Meron din namang bumaba yung ibang minerals like potassium, sodium dahil nag-fasting ng walang gabay. So ingat lang po mga kapatid. And then, start slow. Bawas ng carbs gradually para maiwasan ang sobrang pagbabago sa blood sugar at nang hindi mabigla ang katawan. And then, last question is, kailangan ba forever ang low carb? Hindi mo kailangan mag-practice nito forever, pero huwag ka rin babalik sa dating high carb. Ang goal ng low carb at IF ay ayusin ang metabolism mo at chemical signaling pathways. Specifically, yung insulin resistance at para mabawasan ang sugar cravings. Ngayon, kapag naabot mo na yung weight goal mo, maganda na yung blood chem, yung mga biomarkers, nag-improve na ang health condition mo, at ang pakiramdam mo, pwede ka na magdagdag ng healthy carbs. Ito na yung tinatawag na nasa metabolic flexibility stage ka na. Ano yun ang mangyayari kung bumalik ka sa dating high carb lifestyle? Eh di, babalik din ang problema mo kasi ang ugat ng problema natin, kaya tayo nagkakasakit, 70 to 80% ay poor eating habits. So yung poor eating habits na yon ay high carb diet. Kaya kung ibabalik mo yung lifestyle na yon, babalik mo din yung problema mo. So ang ideal is to keep your carbs under 50 grams per day. At kung moderate to active naman ang lifestyle mo at nakakapag-fasting ka, pwede yan hanggang 100 grams per day. So kayo na yung magdi-decide, depende kung ano yung lifestyle nyo. So think of low carb and intermittent fasting as a template, lifestyle template. Pwede mag-adjust, pero wag mo na ibabalik yung lumang pattern. Tandaan po na ang low carb ay hindi crash diet, kundi rescue mission para sa sarili mong katawan. Kayang-kaya mo to. Just take it slow and one plate at a time. Sa pag-follow ng diet na to, hindi natin kinakailangan maging perfect. Ang kailangan mo lang is maging consistent. And sa modern day diet natin ngayon, less carbs, more life. Follow me for more real talk and informative videos.